Sa mundo ng anime, hindi nga lang puro aksyon ang kadalasang nakakapagbigay ng alaala sa ating mga manonood. Bagkus ay nagmamarka nga rin sa ating lahat ang mga senaryong minsan na nga rin nakapagpaluha sa atin o nakapagbigay ng kalungkutan. Kaya naman ngayong araw ay muli nating babalikan ang 10 nakakalungkot na mga senaryo sa Hunter x Hunter o Hunter x Hunter. At sure ako na mapapaluwa kang muli kapag napanood mo ito ng buo. So ano pa bang hinihintay natin guys? Let's go! Una sa ating listahan ay ang paghihiwalay ng landas ni Killua at Gon Freaks. Hindi naman dahil sa hindi na sila magkikitang muli, bagkus ay ito nga lang guys ang unang pagkakataon na maghihiwalay sila since nagkakilala nga sila during Hunter x Sampa. Ito ay nangyari during election arc kung saan ay katatapos nga lang pagalingin ni Nanika si Gon mula sa kanyang malubhang kalagayan matapos niyang kalabanin si Pitu. Balay nagdesisyon na dito guys si Killua na babantayan na niya si Aloka simula noon at kinakailangan naman ni Gon na kausapin ang kanyang ama na si Ging Freaks. Sabi ni Kite kahit nasan tayo, mananatili pa rin tayong dalawang matalik na magkaibigan. Ang pagkamatay ni Squala. Although hindi nga siya ganoon kaimportante na karakter during York New City arc, masasabi ko na nakapagbigay din ito sa akin ng marka sa mundo ng Hunter x Hunter. Dahil sino ba naman ang hindi malulungkot na nagbabalak ka na sanang mag-retard sa napakadelikadong trabaho mo makakaharap mo pa ngang bigla ang miyembro ng mga spiders, diba? Malas niya lang talaga guys ano. Ang matindi pa nga dito guys ay nagbabalak na nga sana silang magsama ni Eliza na siyang kasintahan niya at nagtatrabaho nga rin sa pamilyang Nostrad. Konting tiis na lang to. Sana makahanap na ako ng ibang trabahong maganda. Ang nakaraan ni Leorio. Sa 4 na protagonist ng Hunter x Hunter, kabilang sila Gon, Killua at Kurapika, masasabi ko na si Leorio guys ang may pinakamagandang rason at hindi makasariling dahilan sa pagkuha ng Hunter exam. Bakit? Kung si Gon ay gustong maging hunter upang makita ang kanyang tatay, si Killua ay para lamang maglibang, si Kurapika ay upang makagante sa mga spiders, samantalang si Leorio naman ay kumuha ng Hunter exam upang maging doktor at magpatayo ng libreng hospital para sa mga nangangailangan. Sa kabila nito, ang tunay na rason pala guys kung bakit niya gustong maging doktor ay dahil sa namatayan nga siya ng kaibigan na sana ay napagamot niya kung sila ay may pera lamang. Totoo naman yun, hindi ba? Kung may pera ako noon, edi sana hindi namatay ang kaibigan ko! Pang-4 naman sa ating listahan ay ang pagsasakripisyo ni Pakunoda. Ito ay nangyari during York New City arc kung saan ay kinakailangan niya gamitin ang kanyang memory bomb upang malaman ng lahat ng spiders ang nangyari sa kanilang pinuno na si Chrollo kapalit ng kanyang sariling buhay. Bale nilagyan din kasi guys ni Kurapika si Pakunoda ng kanyang judgment chain at pinagbawalan na magbigay ng anumang impormasyon sa nangyari. Kahit na ba na isa siya sa mga kinikilala bilang isa sa mga kontrabida sa serye, sa galing guys ni Togashi na gumawa ng obra maestra, sa bandang huli ay naawa pa rin nga ako sa kanya dahil nga sa ginawa niyang sakripisyo sa kanilang grupo. Ramdam nyo rin ba yon guys? Yeah. Lalo na nga noong ipinakita nga ang scene na to. With my injuries, you could escape easily. If you did, I would lose my leverage. And we don't want him to turn into a murderer. That's what we'll do. Paku was very thankful to both of you. Sunod naman sa ating listahan ay ang pag-iyak at paghingi ng tawad ni Killua kay Nanika. Matapos pagalingin ni Nanika si Gon at pauwiin si Illumi sa kanilang bahay, nagdesisyon si Killua na sabihin kay Nanika na huwag na nga muli itong lumabas pa. Sinabi niya ito upang mapalaya na nga ng husto si Aloka. Ngunit kalaunan ay inamin niya nga rin na nagsinungaling siya dahil ang totoo ay natatakot lamang siya kay Illumi na baka magamit lamang si Nanika sa kasamaan ng kanyang kuya. Nanika, patawad.
Kaya naman humingi ng paumanhin si Killua kay Nanika at narinig nga din ito ng pamilyang Soldic kabilang na si Chubone na siyang napaluha na nga rin sa kanyang narinig. Gagawin ko po ang ipinag-uutos niyo, madam. Pang-anim naman sa ating listahan ay ang paggaling ni Gon at ang unang pagkikita nila ni Jing Freaks. Sino ba naman ang hindi mapapaiyak sa tagpong ito mga ka-hunter? Dahil alam naman natin na si Gon bilang main protagonist ng seryeng ito ay may misyon na hanapin ang kanyang ama na si Jing Freaks. At sa wakas nga, bago magtapos ang election arc, successfully na nga na nagkita at nagkausap na nga ang dalawa. Alam ko na marami rin sa inyo guys ang naghintay sa puntong ito. Kaya naman para sa akin, isa ito sa mga nagpamarka sa akin ng lubusan. Ganun ba? Pero huwag ka nang umiyak. Huminahon ka muna, Gon. Kite's death. Noong nakilala ni Gon si Kite at nalaman niya na naging master ni Kite si Jing Freaks, ay nagkaroon pa nga lalo si Gon ng kumpiyansa na hanapin ang kanyang ama dahil kay Kite. Ikinuwento ni Kite kay Gon kung paano sila nagkakilala at ang ilang detalye nga patungkol sa kanyang ama. During Chimera Ant Arc ay mas lalo nang napalapit si Gon kay Kite dahil sa sinanay nga sila nito at tinulungan pa sila upang mas lalo pa nga silang maging malakas na hunter. Kaya naman pati nga rin ako ay nakaramdam ng lungkot noong napanood ko ang scene kung saan ay naputol nga agad ni Pitou ang kanyang mga braso at kalaunan ay namatay nga siya sa kamay ng malupit na Royal Guard. I think I'm pretty strong after all. The end of Netero. Sino nga naman ang mag-aakala na ang kinikilala bilang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng Hunter x Hunter mamamatay lamang sa kamay ng isang Chimera Ant? Noong napanood ko nga ang laban sa pagitan ni Meruem at Netero, noong una inakala ko na nakakalamang na si Netero sa laban dahil sa sunod-sunod na nga ang pag-atake niya gamit ang kanyang 100 type Guanyin Bodhisattva. Sadyang mabilis, malakas at matalino lang talaga guys si Meruem at nagawa pa nga niyang maputulan ng braso at binti si Netero. Kaya naman kahit marami na nga siyang natamong pinsala sa katawan ay patuloy pa nga rin siyang lumalaban para lamang sa kaligtasan ng kanilang mundo. Do not underestimate humans, Meruem. Komugi and Meruem final moments. Akala siguro ng karamihan na sa Disney cartoon lang ang mayroong Beauty and the Beast. Well, nagkakamali kayo dyan. Dahil ilalaban ko nga guys ang pag-iibigan nila Komugi at Meruem. Hindi ko nga rin inaasahan ang tagpong ito na ang isang marahas at matalinong hari ng Chimera Ant ay mai-inlove sa isang bulag at uhugin na batang babae. Noong hinahanap pa nga lang ni Meruem si Komugi at tinatanong niya ito kay Pam, dito pa nga lang guys ay mapapaiyak ka na dahil sa ibinaba na nga ni Meruem ang kanyang pride at posisyon bilang isang hari. Nagawa niya nga ring lumuhod sa harapan ni Pam, kaya naman kahit si Pam ay napabilib na at naiyak dahil sa pagmamahal ng hari kay Komugi. Mapapabilib ka nga rin dahil kahit si Komugi ay hindi mo aakalain na napamahal na rin siya kay Meruem. Pinili niya na manatili kasama ang hari habang sila ay naglalaro ng gunggi even though na alam na niya na maaari din siyang mamatay dahil sa lason na dala-dala ni Meruem. Will you stay by my side until then? Good night, Meruem. Ang pagbabalik ni Reyna sa kanyang nanay. Well, sino ba naman ang hindi mapapaiyak sa tagpong ito? Even though na hindi naman sila kabilang sa mga main character, for sure ako na madadala ka rin sa eksenang ito. Si Reyna at Kurt ay naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang malayong lugar sa NGL. Simple lang ang kanilang pamumuhay, ngunit kahit ganoon pa man ay masaya silang mag-iina na magkakasama. Isang araw ay hindi inaasahan nga ng magkapatid na makasalubong nila ang isang Chimera Ant. Si Kurt ay muling isinilang bilang si Colt na siyang naging leader ng unang hukbo ng mga Chimera Ant. Habang si Reyna naman ay nabuhay muli bilang si Shidor. Sa pagtatapos ng Chimera Ant Arc, makikita na si Colt ay nakikipagtulungan na kila Morel at inaalagaan ang batang Kite.
Habang si Reyna naman ay bumalik na sa kanyang ina sa tulong ni Bluster. Kain tayo! Tara na! And last but not the least, ang pagkamatay ni Casio. Para sa mga hindi pa nakakabasa ng manga, si Casio ay isa sa mga anak ng hari ng Kakin Empire na kinakailangan ding magpartisipasyon sa nagaganap na Succession War. Mayroon siyang nakakabatang kapatid na nagngangalang Fugetsu. Habang binabasa ko nga ang manggang ito ay napansin ko na sa una pa lang ay nagpakilala na si Casio bilang masungit at maldita sa lahat ng kanilang mga bodyguard. Ang hindi nila alam, ang tunay na hangarin lang ni Casio ay ang kamuhian siya ng lahat ng mga tagapagbantay upang magkaroon sila ng mas atensyon sa pagbabantay sa kanyang nakakabatang kapatid. Nagawa niya nga ito guys dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang kambal. Sa tulong nga nila Melody at Kinney, pinagplanuhan nila na makatakas ang kambal sa loob ng Black Whale. Isa sa mga nakakalungkot pa nga na eksena dito guys ay ang pagsasakripisyo ng buhay ni Kinney upang mapagtakpan si Melody. At nang papalabas na nga ang kambal sa barkong Black Whale, hindi nila inaasahan na may mga kamay na tila kaluluwa ang lumabas upang pigilan ang dalawang magkapatid. Pinauna agad ni Casio ang kanyang nakakabatang kapatid at agad na nga itong nakapasok sa pinto ng exit door na kapangyarihan o ang mismong Nenbis ni Fugetsu. Nakasunod naman si Casio sa pinto. Ngunit lingid sa kaalaman ni Fugetsu na namatay na pala ang kanyang kapatid dahil sa mga kamay na pumigil sa kanila. Dito na nga rin na-i-reveal ang mismong Nenbis ni Casio. Ito ay tinatawag na Without You. Na kapag namatay si Casio ay magke-create ito ng mismong imahe ni Casio upang manatili sa tabi ni Fugetsu at bantayan nga siya. Sobrang nakakatouch talaga ang parting ito mga ka-hunter at alam ko na marami rin sa inyo ang napaluha nga rin sa tagpong ito, diba? Sana ay nagustuhan po ninyong muli ang video na ito and I hope ay muli ko pong naibalik ang minsan ng nagpaiyak at nagpalungkot sa atin na mga episode ng Hunter x Hunter. Kayo ba? May naiisip pa ba kayo na malulungkot at nakakaiyak na tagpo sa Hunter x Hunter? Mag-comment na nga lang kayo dyan sa ibaba at sisiguraduhin ko po na pag-uusapan nating lahat yan. Muli ako po si Kuya Boy and kita-kits sa ating next video. Yeah.